Sir, ano ho ba ang inyong pananaw hinggil nga po dito sa nagpapatuloy na tensyon dyan sa Middle East? Papaano ho ba ito matatapos? Well, unang-una na napakagandang pampagising po ito para sa taong bayan na ang base militar ay Batubalani or magnet sa mga ganyang gera. At ito po ay natututuhan na po ng mga Gulf states na isandaang taon na pong kasabot po ang mga puti, ang British first, tapos sumunod Amerikano na uh, sa buhatan sa pagkokontrol ng buong rehiyon sa pamamagitan ng pagpapapayag po sa pag-istasyon ng base militar ng mga Amerikano. Kaya po kontrolado ng Amerikano ang langis ng mundo dahil po diyan sa kanilang base militar diyan. So, unang aral po, tama po yung mga nag-aalala ngayon dito sa ating bayan na baka tayo maging target. Hindi ng Iran, kundi ng mga susunod na mga tutulagsain ng Estados Unidos dito sa rehiyon natin. Ang North Korea, ang China, of course, ang Russia, nasa Asia din po ang Russia, at lahat po yan ay tinatarget po ng Estados Unidos. So yan ang unang aral. Ito yung mga batubalani, magnet sa pagkawasak po ng ating sariling mga bansa dahil po diyan sa mga base militar ng Estados Unidos. At sa likod po ng Estados Unidos ay yung Western oligarchy, yung financial oligarchy na nabubuhay po sa gera. Nabubuhay po sila, kumikita sila sa pananakop ng mga bansa at mga rehiyon at ng control ng mga resources. So yun ang unang aral po dapat sa Pilipinas. Kaya po aking kinokondena yung mga minamaliit po yung alalahanin ng napakarami tulad ni Senator Erwin Tulfo. Sabi niya nag-aalala siya na baka maging target ng Pilipinas. Tama po siya doon. At mali sila Anyo, sila Browner, yung mga military po natin. Kaya po naman sila nagbubunga nga tungkol dyan na walang peligro yan dahil po maisip natin under the take sila ng mga Amerikano. Matagal na pong nagtatanim ng mga elemento ang Amerikano sa Pilipinas. 100 taon na pong napakaraming fifth columnist sila. Meaning yung mga deep penetration po nilang mga tao. So, yan ang unang aral natin. Tayo ay nalalagay sa peligro. Kahit na meron pong prohibition sa ating saligang batas laban sa foreign military bases, ito po ay nilabag ng panahon ni Noynoy Aquino na tinanggap ulit itong military bases. So, yun din, sa politika maraming kontrolado ang Amerikano dito sa atin. So, yan ang unang aral, no? Dapat patalsikin, tama po si retired General, ex-Marine General Romeo Pocis na dapat patalsikin yung mga base militar. Tama po ang maraming mga totoong nagmamahal sa bayan na mga intelektual na nananawagan sa pagpapatanggal po ng mga yan. Tulad po nung yumaong si Miriam San Defensor Santiago. Hindi po siya sumang-ayon doon sa pagbabalik po nitong mga base militar na to. Pangalawang aral po, kailangan tayo mag-isip ng matagalan, strategic, ika nga. Kasi itong atake ngayon sa Iran, ay planado na po ng Estados Unidos noong 2009. Let me just check para ma-verify kung taon. 2009. Ang pamagat po ng kanilang strategiya na nakasulat po sa isang librong pamagat, Which Path to Persia. Ito po ay nakasulat, lahat po ng plano, mababasa po ninyo. At nung panahon na yun, nagulat yung American General si Wesley Clark na may nagbulong sa kanya nung lumabas na po itong mga impormasyon na to. Sabi niya, anong balita sa isang general pa? Ano itong nababalita kung iaatakihin natin ang Iraq, Syria, Libya, Sudan at iba pa? Ang lahat ng mga nangyari pong pagpapawasak po sa mga bansa sa Middle East ay mga hakbang lang tungo dito sa kanilang atake sa Iran ngayon. Ang problema sa ating mga political planners po at sa ating gobyerno, every 6 years nagbabago. Walang strategic plan. Ang strategic plan ang sinusunod natin po ay yung kung ang gusto ng Amerikano. Kaya nung
lumikas ang Amerikano nung sumabog ang Pinatubo dahil akala ng Amerikano wala na po silang ganyang strategic plan. Eh nung bumagsak po yung Russia, may mga Amerikano nag-iisip na naman ng global hegemony. Kaya step by step bumalik po Yugoslavia and then Iraq and so on and so forth. At naisip nila itong strategy, options for a new American century towards Iran. So ito po ay pagpapakita lang itong gerang ito na final step ng plano na to na kailangan gawin na po ng Estados Unidos sa pamamagitan ng kanilang sabuatan sa Israel. Kasi in the next 5 years, yung kanilang strategic plan ay kailangan nilang magawa na po. Yun naman po, again, I will explain. A strategic plan to contain China and Asia. Kaya po, nung 2011 naman po, after the 2009 witch path to Persia, may anunsyo naman si President Obama at that time, pivot to Asia. Paghahanda na doon sa paglilipat ng 60% of American military forces to Asia to contain China and to confront China when the time comes. Pero hindi po nila magagawa yan hanggat hindi po nila masira, mawasak ang Iran para kontrolin ulit ang Middle East. Dahil po ang China po, napakaraming planong economic plans for the development ng infrastructure, investment sa buong mundo at sa buong rehiyon ng Eurasian continent. Yung Belt and Road Initiative na tren at mga telecommunications lines and so on, ay dadaan po sa Iran. Kaya po kailangan tigil po ng Estados Unidos yung mga usapan ng Iran at China at Russia na magtutulungan para diyan sa Belt and Road Initiative tungo sa Europe naman para sa exports, imports ng dalawang rehiyon ng mundo for economic recovery. In the next 5 years, hindi na po na kaya ng Estados Unidos talaga ang China. Nakikita natin sa kasalukuyan na nalampasan na po ng China sa maraming defense technology ang Estados Unidos. Kaya nagmamadali po at the same time ang Israel din yung kanilang concept ng Greater Israel. So they needed to finish off Iran today. Ang problema, ang Iran po, naghahanda na po for this final war. For the past 30 years, 30 taon po nagkaplano po yan. Kaya nung akala ng mga bansa sa mundo na walang kalaban-laban ng Iran, ngayon nakita po natin ang brilliant po ng strategic planning po nila. Nagpakumbaba po sila ng 30-40 taon. Dahan-dahan po, naghanda po sila ng missile technology dahil alam po nila na pasay na po ang aircraft carrier, mga aeroplano and so on. At walang depensa sa hypersonic missiles, ICBMs and so on. So, ang balak po ng Amerikano naman dito after the decapitation strike ay kung maputulan, mapugutan ng liderato po ng Iran ay babagsak po ang gobyerno at ang masa po ay aalsa. Hindi po nangyari. Kaya po dyan sa first stage po, panalo po ang Iran. Sa pangalawang limitasyon ng Estados Unidos ay yung kanilang karga po ng mga defensive missiles, interceptors at offensive missiles po ay limitado, kargado po dun sa mga warships po nila na pag naubos na po yan, kailangan bumalik po sa Guam o bumalik sa home base for refilling. In the meantime, ang Iran is fully stocked with 30,000-40,000 various kinds of missiles against Israel and against the bases of the US military. At para sa mga analyst, malinaw po na ang strategiya po ng Iran ay ubusin po ang lahat ng mga base militar nang hindi na po makabalik ang Amerikano sa Middle East. Yan po din po ay malaking panganabang para sa China, sa Russia at iba pa. So very strategic po ito. Unfortunately sa Pilipinas, wala po tayong ganyang strategic thinking at tayo nagagamit ng Amerikano. But I hope this is a wake-up call for the Filipino people. Yung mga dati pro-American, magising na kayo at yung mga dating nag-aalanganin kung saan sila ay maging malinaw na po. Kaya po ang Asia po na mayroong talinong sarili, ang ASEAN po may Zone of Peace, Freedom and Neutrality na deklarasyon. Kasama po ang Pilipinas dyan.
neutrality. Wala po tayong dapat base militar dito ng mga dayuhan. Ano? Hindi po kaya ng Pilipinas ang mga superpowers. Kaya kailangan naman po yung ASEAN centrality. Kung kumpul-kumpul tayong mga middle powers sa Asia, sama-sama para tayo maging isang center of power din para i-balance po ang big powers and so on and so forth. Pero napakahina po ng ating mga political leaders po dahil po na sa popularity, sa pera po lang nahahalal po yan. Walang strategic thinking po.